Hello mga boss! Good morning! Butas ba ang pressure nyo? Ganito lang gagawin nyo. Kailangan nyo ng liha. Kung saan yung may yung may butas, yun yung lilinisin nyo ng liha. Kailangan maganda preparation nyo, malinis na malinis. Kailangan walang matirang pintura. Babanatan nyo ng liha yan. Pagkatapos, gagamit kayo ng steel epoxy. Ang paggamit ng steel epoxy ay tatanggalin nyo yung dalawang pares na yan. Yung isa niyan, yun yung epoxy. Yung isa naman, yun yung hardener. Ngayon, ang paggamit niyan ay equal. Kung gaano karami yung kulay puti, ganun din karami yung kulay itim. Isa kasi niyan yung hardener. Yung itim, yun yung hardener. Maglagay kayo sa isang lagayan, bubutasin nyo ng yung kasama niyang pangtusok. Maglagay kayo dito sa lagayan ng yung hardener. Pagkatapos, maglagay din kayo sa kabila ng ng yung kulay puti. Sasara nyo kasi magagamit pa yan eh. Magagamit pa ninyo yan sa susunod. Tapos butasin nyo naman yung isa. Kailangan ng pantusok talaga yan kasi matigas yan eh. Pag nabutas nyo na, ilagay nyo sa tabi niya yung isang kulay puti. Tsansahin nyo na parehas ang dami doon sa una nyong nilagay. Pagkatapos, isarado nyo yan mga boss kasi pwede nyo pagamitin yan sa susunod na kailangan nyo. Ngayon, i-mix nyo sila. Paghaluin mo silang maigi, yung talagang halong-halo na wala ka na makikitang kulay puti kasi mas matapang yung kulay itim niyan. Mag-iitim yan lahat. Yan, haluin mo ng haluin. Pagkatapos mga boss, pag nahalo na ng maayos, i-apply nyo yan doon sa kung saan yung nilinis nyo. Kung saan parte yung may tama. Ito kasi pressure namin nasundot ng kutsilyo yan kaya may tama yan. Ngayon, doon sa paggawaan, ay siyempre mas mahal sila maningil. Ang singil nila ay 5,000. Dati nating trabaho to, kaya naisipan natin tapalan na lang. Ito naman mga boss, kung maganda yung pagkakadikit at maganda yung preparasyon yun, kailangan malinis na malinis tapos tuyong-tuyo. Pag malinis na malinis yan, kakapit yan, hindi kayang itulak ng pressure yan. Kailangan i-extend niyo ng konti doon sa palibot nung butas para medyo malayo yung kanyang pagkakakapit. Doon sa mismong butas mga boss, kapalan ninyo dyan kasi dyan yung pressure dyan yung tatama yung yung preyon. Dyan siya medyo malakas tumulak. Kung manipis yan, medyo maitulak yan. Kailangan makapal-kapal yung pagkakatapal ninyo. Proven yan mga boss. Ginagawa namin yan nung nagtrabaho ako sa refrigeration, air condition. Ginagawa namin pag medyo mahirap patamaan ng acetylene. Kinakapa lang namin ng ng epoxy. Hindi basta-basta may tulak yan, basta maganda pagkakatuyo. Ayan ang mga boss. Yung ganyang pagkakatapal ay sigurado hindi yan aangat. Kailangan na patuyuin ng pagka nasa loob ng bahay mga boss. Maglagay kayo ng ilaw. Yung ilaw ko 20 watts yan, ilalagay ko dyan para medyo mainit yung nasa 32 degrees ang init niya. Pabayaan mong nakailaw yan dyan para tamaan siya ng parang tinamaan siya ng araw. Ay mga boss, pininturahan ko na. Tapos kailangan nating dugtungan ng fitting itong ating preyon fitting. Yung tubo, yung sa likod ng freezer para dyan sa fitting na yan, dyan natin idadaan yung preyon. Pagkatapos babakyumin natin mga boss para mawala yung mga hangin doon sa loob kasi kung mayroon kasing mga obstruction doon, mga dumi-dumi hangin, hindi tuloy-tuloy makakapasok yung preyon, yung kanyang sirkulasyon.
Ngayon mga boss, kinargahan na natin ng preyon yan. Kakabit natin yung fitting. Kailangan marunong kayo. Kung hindi naman kayo marunong na magkarga ng ng preyon, tsaka wala kayong mga gamit, wala kayong equipment tulad ng compressor, yang gauge, pumunta kayo sa pagawaan ng freezer. Tapos sabihin ninyo, magpakarga lang kayo ng preyon. Kasi ang karga niyan mga boss, nasa 800 lang, 800, 1,000. Ganyan lang ang kargahan yan. Pag sila kasi pinapagawa mo dun sa butas, mahal yan, nasa 5,000 yan kasi babaybayin nila yung yung linya, siguraduhin nilang walang tama yung mga linya ng freezer mo. Alam mo naman na nasundot mo lang ng kutsilyo. Alam mo naman na yun lang yung butas. Kaya siguraduhin mo lang tapalan ng maayos. Tapos magtawag ka ng marunong magkarga ng preyon. Pakargahan mo na lang yung freezer mo. At sabihin mo, kargahan mo lang, ano mang mayari, basta sagot ko na. 1,000, halimbawa kung 1,000 ang singil, o sige babayaran ko 1,000, basta kargahan mo lang. Gumana man o hindi yung freezer ko, ako na bahala doon. Ayan mga boss, naisaksak natin mga 5 minutes. Nag-yelo, nag-umpisa na siyang mag-yelo. Ayan, pinapawisan na, nagpapawis na. Nakita nyo mga boss, umuusok na yung freezer natin. 5 minuto pa lang yan. Ang malakas na andar niyan, yung malakas na pressure yan, yung unang andar.